Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordin. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning. Magandang umaga ulit mga minamahal. Magandang umaga mga minamahal na tagapakinig. And I'm so happy and grateful dahil gumising tayo na nasa mabuting kalagayan. Magandang umaga. Welcome back sa ating mga tagapakinig at mga kaibigan, brethren. Araw po ng Sabado ngayon at Saturday. Happy weekend sa Pilipinas. Ito naman yung unang araw sa Middle East. Ito yung nila kasi Friday yung kanilang pinaka-linggo doon. Saturday, May 23, 2025. Okay, yung mga unang mga bagong gising katulad ni Sir Rolando diyan sa Calasiao, Pangasinan. At kaibigan nating laging nandyan si Ma'am Caroline Dagman Sombreto mula sa Canada. Magandang umaga po, ma'am. And of course, send hello. Ayan, magandang umaga sa lahat ng mga bagong gising. Actually, nagkakape ako eh. Ato, cheers. Pampagising ika nga. Okay, and good morning kay Wender Ekla. Magandang umaga, idol. Aga mo rin nagigising, ano? Siguro mamaya iikot ka ulit at dala yung iyong camera. Good morning, Sir Jake. Sir Rolando. Magandang umaga. Ngayong umaga ay araw ng Sabado. Ano bang gagawin? Yung mga katulad ni Sir Jake, pagkatuwing Sabado ay medyo konting relax. Okay, mga kaibigan, huwag ka munang umalis yan at huwag kang mag-i-scroll. Magsisimula tayo sa isang katanungan. Ano ba yung nagawa mo sa buong buhay mo na pinaka-the best? Yung pinaka-the best na nagawa mo sa buong buhay mo. Okay? Lahat tayo siguro ay merong pinaka-the best na nagawa sa buong buhay natin. At yung isa naman ay merong pinaka-regret o pinagsisihan natin na bakit natin nagawa. Okay, aminin po natin yon. Isa ka na rin sa mga maraming nagawang magaganda at hindi mo pinagsisisihan. Umpisahan po natin ang ating devotion at ayun, nagkakaroon ng technical glitches itong aking gamit. Makisama ka. Ayun, may pumasok yata langgam doon sa loob. Anyway, you're listening live right here on the Living Word. The Living Word Web Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Magandang umaga ulit. Patuloy tayo. Ayan, nawala na yata yung langgam. Anyway, pagka live, diyan mo makikita talaga na live. Hindi AI yung ating ginagawa.
or ating programa. Kasi minsan, pagka-recorded, wala ka na makikita, na wala ka makitang problema. Talagang as in pure na recorded. Ang podcast title ng ating tatalakayin ngayon ay 5 payo para sa mga Pilipinong gustong magtrabaho abroad. Ayan. Yung mga galing ng abroad at kasalukuyang nasa abroad ay sigurado makaka-relate sila kung ano yung mga trabaho at yung hirap kung paano nag-abroad. Kaya ikaw, kaibigan, kung magnais kang maaaring former OFW ka, or ikaw ay papunta pa lang, nais mong magtrabaho sa abroad, pakinggan mo ito. At sigurado ko ay mayroon kang matututunan. Higit sa lahat ay yung paghahanda, no? Paghahanda. Marami pong mga kababayan natin na talagang nagtitiis para labanan ang kahirapan. At pag tinanong mo, bakit gusto mag-abroad? Iisa lang ang sabihin sa'yo. Nais niya mag-abroad dahil gusto niyang maiahon ang kanyang pamilya or magkaroon ng at least makapag-aral yung kanyang mga anak. Yung kanyang bahay, gusto niyang palitan yung bubong. Maayos yung kanyang farm. Ano pa? Amen. So lahat ng bagay mayroong kadahilanan kung bakit natin kailangan maging mangibang bayan. At yun po ay ating tatalakayin. Noong ako ay, ano bang taon ako nag-abroad? 1988. Ilang taon at ilang dekada rin yung aking naranasan sa ibang bansa. At nagkaroon ako ng mayamang experience. Luha, lakas, nandiyan yung halo-halo na. Isang pangarap, paghahanda at pananampalataya sa pag-abroad. Magandang araw mga kababayan, lalo na sa ating mga nangangarap magkaroon ng magandang kinabukasan para sa pamilya. Ito po si Pastor DJ Amordi ng Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakalapit sa puso na pangarap. Parang isinilang tayong puro pangarap, Inalagaan ka nung bata ka, anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo ay magkaroon ka ng magandang trabaho. Ayun. Kaya nung ikaw ay pinalad na nakapag-abroad, yung iba naman ay ilang taon na siyang nagtatry, pero hindi pa rin siya makaalis-alis. Okay, marami po ang nangangarap maging OFW. Maaaring isa ka na doon para makatulong sa pamilya. Na makapagpatayo ng bahay, makapagpaaral, magkaroon ng mas magandang buhay. Pero bago tayo sumabak sa pag-abroad, mahalagang tayo ay handa. Hindi lang sa pera o dokumento, kundi pati na sa emosyonal, mental, at spiritual na aspeto ng buhay. Kaya samahan ninyo ako sa ating episode na pinamagatang 5 payo para sa mga Pilipinong gustong mag-abroad o magtrabaho sa abroad. Ang pag-abroad ay hindi madaling desisyon. Maraming sakripisyo, lungkot at pagsubok ang haharapin. Ngunit kapag may tamang paghahanda at gabay ng Diyos, posible itong maging daan ng tagumpay at pagpapala. Okay, bago tayo magpatuloy, saglit nating batiin ang ating mga kaibigan
kay Sir Jake Fernandez ng Calasiao, at siyempre si Ma'am Jing Blanquera ng Dagupan City, and of course kay Ma'am Abawag Arcibal watching from USA at si Ma'am Caroline watching from Canada. At sa mga nakikinig pa dyan, mamaya po ako full na magbate sa mga katrupahan po natin. Bilang isang dating OFW, mahalagang maintindihan natin at mahalaga rin na i-share ko sa inyo kung ano yung nararapat nating mga gawin at paghahanda. Hindi sapat ang pangarap lang, kailangan natin talaga ng tamang desisyon. Gusto mo nga ba talagang mag-abroad? Okay, dalawa lang po ang ating laging patutunguhan. Matuwa, magalak, o maging malungkot yung ating patutunguhan. Kaya alamin po natin ang tamang informasyon at matatag na desisyon. Kailangan mo po ng matinding desisyon talaga. Ito po ang number 1 na payo. Makinig ka, kaibigan, kung gusto mo mag-abroad, huwag magmadali. Yan po. Huwag kang magmadali. Mag-research ka muna. Alamin ang bansang pupuntahan. Saan ka ba pupunta? Sa Amerika? Sa Middle East? Sa Europe? No? Alamin ang bansang pupuntahan. Suriin ang employer or agency. Tingnan kung legal, lisensyado, ang recruitment agency. Dahil kapag hindi yan rehistrado at hindi yan legal, anong tawag doon? Alam na alam yan. Ang mangyayari po dyan ay scam ka. At marami po nangyari yan. Peke. Isa na rin yung aking pinakamalapit na kaibigan. Isa na rin yung aking close relative noong unang panahon. At dahil sa kanyang kahihiyan ay kung saan-saan siya nagpupunta. Pero ang kagandahan ay hindi siya naubusan ng pag-asa at nakaalis din. Kanya nga lang ay hindi kaagad handaan ko yung mga dapat niyang gawin. Meron mga nag-abroad, pero nung pagbaba nila sa eroplano, bakit nandun sila sa Cebu? Sabi niya bakit may kalabaw dito sa abroad? Yan pala ay binagsak sila doon sa Davao, sa ibang lugar. Sa Mindanao pala sila. Kaya alamin muna ang bansang pupuntahan, suriin ang employer, tingnan kung legal at lisensyado ang recruitment agency. Okay, doon po sa PUAA, panahon po namin, ewan ko lang ngayon, nung panahon namin ay mayroong orientation. Okay, ipinapaintindi nila kung ano yung kultura ng pupuntahan mo. Like for example, pupunta ka ng Middle East. Ay ini-explain nila yung mga bawal at dapat mong gawin, pati yung weather, lalong-lalo na yung batas na bansang pupuntahan mo. Marami pong napugutan ng ulo. Merong tinatawag na lases noong sila yung mga nagpunta sa Saudi Arabia. Kapag nahuli ka doon na mayroong ninakaw, putol ang daliri mo, putol yung kamay mo, o whatever. Yeah. Marami pong pagsubok. Marami ang mga naluloko dahil sa sobrang excitement. Kaya kapag gusto mong mag-abroad talaga, mag-research kang mabuti at magtanong at alamin ang mga legal matters. Mag-check sa opisyal. Sa panahon ngayon ay nasa digital world na po tayo. Hindi katulad namin nung araw, pupunta ka, pabalik-balik, patungong PUA sa Ortigas, uuwi ka. No?
Yeah, that's true. May nangyari pa sa akin noon. Nawalan ako ng malay. Pag-uwi ko kasi bibiyahe ka alas 12 ng gabi mula sa Pili pa noon, 1988. Tapos uwi ka. Pagdating mo doon sa PUE, ay pipila ka doon at dala-dala mo yung mga dokumento mo, mga kailangan doon. Tapos pipila ka ng napakatagal, 2-3 oras. Tapos magme-medical ka, punta ka ng Makati. Ganyan. Marami pong ito po ay katotohanan. Lahat ng mga nagsubok o sumubok na gusto mag-abroad ay pinagdaanan ng matinding hirap na parang dumadaan sa butas ng karayom. Kaya mag-check po tayo, mag-check ka muna sa mga official sites ng Department of Migrant Workers at Philippine Overseas Employment Administration. Alamin at tiyakin, lalong-lalo na yung mga binibiktima ay mga nasa probinsya. Huwag magbigay agad ng pera kung hindi sigurado. Kailangan mo talagang siyempre kapag kinailangan mo ng pera at wala kang pera, nandyan kang isanlaang kalabaw, ang bahay, lahat na ng dahil gusto mong igawa ng paraan, makaalis ka lang. At iyan po yung nangyari sa mga kakilala ko, mga kaibigan, na kung saan ay sinanla ang kalabaw, sinanla ang bahay, lupa, at nakalipad nga. Ang problema ay Pilipinas rin pala ibinaba. Wala silang kaalam-alam. Wala silang alam kung ano yung plane ticket, kaalam-alam sa pasaporte. Yung may pasaporte sila. No? Higit pa dyan, yung mas matindi dyan yung hindi mo na makontak. Hindi mo na makontak yung agency. Yan ang pinakamasaklap doon. Good morning din kapatid na Alejandro. Message from Alejandro Dupra mula dyan sa Santa Fe. Good morning Pastor, have a lovely Saturday. Sabi ni Ma'am Caroline. Okay, so yan po yung gagawin natin. Huwag magbigay agad ng pera. At kung hindi sigurado, at higit sa lahat ay magtanong sa mga yung totoong OFW. Yun pong mga nakaranas kung ano yung mga gagawin. At makinig ka po sa payo ng iba, yung mga nakaranas na. Okay, marami rin pong lumalabas ngayon na talagang mga scammer sila, no? Matindi. Ano yung mga ginagawa nila? Pinapangakuan nila kagad na sabihin pa sa iyo, isanla mo na yung lupa mo dahil sigurado na to. Yan yung mga ganyang style nila. Isanla mo na yung lupa mo, sinanla mo yung bahay mo, nangutang ka, hanggang sa lahat ng pinagutangan mo, galit na sa'yo. Yan po yung mga scammer, swindler. Yan po, marami po nangyari dyan sa katotohanan ng buhay. Kaya kung ikaw ay nagnanais mag-abroad, pakinggan mo pong mabuti. Kung wala kang paghahanda, parang bahay yan na itatayo. Kapag walang matibay na pundasyon, ay mauwi ka sa napakamatinding dagok sa buhay mo. Imbis na namumuhay ka dito sa Pilipinas ng matiwasay, masaya, pero nang dahil sa paghahangad mo, yung pera naging bato pa. Pangalawa, ihanda ang sarili sa homesickness at loneliness. Okay, kung sakali lang, ito, isipin mo to. Siyempre, nagpaalam ka na sa pamilya mo, kung sakali mang nakaalis ka, nagkaroon ka na ng magandang magarbong despedida. Ano pa yung mga bagay na ginawa mo, nakakatuwa. No, pagdating mo doon, hindi mo alam na disyerto pala yung pupuntahan mo. Bagong kaibigan o walang kaibigan at all.
Pagdating sa trabaho, hindi lang Pilipino mga kasama mo, iba-ibang lahi. Makakaranas ka ng discrimination. Isa sa mga pinakamahirap na laban ng OFW ay ang lungkot. Ito po ay hindi pagdi-discourage, kundi ito po ay preparasyon. Maaring umiiyak ka sa gabi. Maaring namimiss mo ang iyong pamilya. Nararamdaman ng depresyon. Napapagod emotionally. So ano yung dapat mong gawin? Panatilihin mo yung komunikasyon sa pamilya. Panahon na ng technology ngayon. At siyempre kapag ginawa mo yan, kailangan mo ng pera, pambili ng load, kailangan mo ng connection. May mga kung nasa bansa ka na mahina yung connection, mahirap din po yun. Pero sa panahon ngayon, kahit papaano, meron na yata lahat ng connection through Interlink. Humanap ng Christian fellowship o mabuting mga kakaibigan. No? Nako po, marami pong mga kaibigan. Dalawang klase din yan. Mabuting kaibigan at isang masamang impluwensyang kaibigan. At marami pong nakaranas din yan. No? Yung iba ay iniwan ng pamilya, punong-puno ng pangarap. Pagdating sa abroad, yung iisang pamilya naging dalawa, naging tatlo. Okay? Marami pong tukso doon sa ibang bansa. Hindi lang sa babae, hindi lang sa lalaki. Okay? Sabihin ko mamaya, darating tayo dyan. Kaya huwag mong hayaang ma-impluwensyahan ka pagdating mo doon. Huwag ikulong ang sarili sa problema. May problema ka man doon sa pamilya, hindi sa another family. At magkaroon ng healthy routine. Yung healthy routine, lahat ng marami kang lugar na mapagjajagingan. Hindi masamang umiyak o manghina minsan. Tao tayo, di ba? Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Okay, ang pangatlo po na ating matututunan ay higit sa lahat kapag nandun ka na. Mag-ipon at magplano ng maayos. Ito na yung pinakamahirap po eh. Pag alam na ng pamilya, family, akala nila na ikaw ay namumulot lang ng pera doon. Akala nila ay napakasimpleng trabaho at ipapadala na lang through LBC, through any courier. Kung ikaw ay nasa Saudi, kung ikaw ay nasa Canada, sa Amerika, at meron kang text o kaya message na natanggap at sasabihin, Tay, Nay, Ante, Pamangkin, meron po akong pangangailangan. Sabi mo naman, magkano kailangan mo? Ano po, 5,000 kasi kailangan ganito, ganyan-ganyan. No? Akala nila yung napakasimpleng hinanap yung pera na yon. Akala mo pinulot lang. No? Marami pong OFW na ganyan. Malaki nga yung sahod, pero wala namang naiipon. Kung ikaw ay nasa parteng Middle East, napakarami pong dyan. Pumunta ka lang sa City Center, dyan sa Satwa, dyan sa Dera, okay? Merong 7 Emirates dyan. Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Fujairah, Al Ain, Abu Dhabi. Ngayon, nagkalat po, nung dumating po ako dyan, yung trade center lang yung nandyan sa Sheikh Zayed Road. At noong panahon namin, wala ka pang masyadong mabibilhan ng mga kung ano-ano. Kumbaga nakakaipon ka dahil parang kang nandun ka lang sa kwarto, magkakasayahan kayo, ganyan, pe-fellowship. Pero ngayon, iba na po. Kabi-kabilaan ng mall, kabi-kabilaan ng mga napakaganda na mga anawin, mga bibilhin, no? Nandyan kang puro luxurious. Kaya dyan ako natuto noon na gumastos ng gumastos, bili ng gadget.
Kaya meron pong kasabihan na di bali ng walang ipon basta may iPhone. Okay? Marami pong nakaka-relate yan. Sayang po yung pagkakataon. Sayang po yung pinaghandaan mo. Sayang yung mga pangarap mo kung naubos lang doon sa mga gadgets. Mayroon tayong kasabihan, may sabi na, nako, maniwala ka dyan, paano kung namatay ka bukas? Anong gagawin mo sa pera mo? Mga ganong tipo. Tapos, regaluhan mo naman yung sarili mo. Tama po yun. Pero, back to the basic. Kaya ka nga po nag-abroad dahil meron kang gustong gawin. Unang-una, ano ba yung listahan ng mga pangarap mo? Ano ba yung pinangarap mo na dapat gawin dito sa Pilipinas? Ako mga kaibigan, mayroon ding regret. Regret na kung saan ay sasabihin kong sana ganun ang ginawa ko noon. Kaya napakaswerte mo, naririnig mo ngayon. Dahil tulad namin ng mga dating OFW, ang maisishare lang namin ay so, iiwanan mo yung napakaganda mong bahay, maluwang na bahay, o kahit hindi man maluwang o kahit hindi man maganda. Isang malayang bahay na napakaganda ang iiwanan mo sa Pilipinas. Tapos pagdating mo doon, kaibigan, nako, titirhan mo dahil mahal ang bahay. Okay, so puro Dubai yung nababanggit ko dahil yan po yung karanasan ko dyan. Bed space, na walang space kung tawagin namin, 700 minimum or 500 pesos, ay 500 dirhams. Ang sweldo mo ay 2,500 kung ikaw ay sales lady, kung ikaw ay engineer naman, at least mga 4,000 pataas, yung mga ganyan. Mura po dyan ang bilihin sa Dubai, sa UAE. Ang mga bilihan dyan, kung ikaw dyan ay nasa Sharjah, dyan sa may Rolla Square. Kung ikaw ay nandyan sa Dubai, dyan sa may Sindagha Tunnel, pamilihang ng mga isda. Pwede ka manghingi doon ng mga ulo ng lapo-lapo ng mga isda dahil hindi nila kinakain yun. Dati nga yung pinapaitan, hinihingi lang namin dati yan. Pero dahil sa mga Pilipino na maraming kumakain yan, binenta na. Nagkaroon na ng presyo. Kasi sa kanila haram ang doon. Ibig sabihin sa yung haram, dapat yun tinatapon na. Yung mga laman loob, mga ganyan. Hinihingi namin. At libre lang yan kapag Eid al-Adha, Eid Mubarak, no? After ng Ramadan, sabihin, Pilipini, come, tal. Eto, kunin mo na lahat to. Ang daming kambing. Magsasawa ka doon. Okay. So ito po yung pangatlo, mag-ipon at magplano ng maayos. Kung hindi mo nagawa ito, you're just wasting your time. At least, maaring hindi ka naman nagsayang dahil marami kang kaibigan. Hindi ka nagsayang dahil nag-enjoy ka naman. Inubos mo lahat sa mga kaibigan mo. Kung sa Middle East ka po, sa Dubai ay malaya po dyan. May kalayaan po dyan ng lahat yan. Nightclubs, Filipino nightclubs, marami po dyan. At ibang-iba't lahi. Ako po ay nagtrabaho both before. After my how many years working sa architectural firm, yan sa Sharjah, Dubai, and Abu Dhabi. Dahil yung company namin ay isang malaking kumpanya din. And then nung nag-freelance ako, nag-work sa magazines, media. No? Na-cover ko po lahat at nasaksihan ko. Magazines and newspaper. At nandyan po yung mga, dati pa rin mga friends na nagko-cover sa mga events dyan. Luho
kung wala kang maipon, marami kang plano, pero wala kang naipon. Kaya mga dapat at tandaan natin, mga importanteng gawin ay mag-budget. Alam niyo po, ang daling bumili ng kotse dyan sa UAE. Nagkaroon din ako ng iba't ibang sasakyan dyan kasi mura lang talaga at simple yan. Ayan, maraming pakikinig. Maligayang pakikinig kay Romar. May beloved pamangkin. You know what I'm talking about. Dyan. At ikaw ngayon ay nandyan. Ha? Ford Explorer na yung kotse mo ngayon. Enjoy. Pero makinig ka. May beloved pamangkin sa sinasabi ko. Para hindi ka matulad sa uncle. Okay? Alam mo na yung buhay diyan at alam mo na yung buhay dito sa Pilipinas. And you know what I'm talking about. Mga sinayang na sandali, mga sinayang na pagkakataon. But anyway, sabi ko nga, kaya itong sinishare ko, mga totoong pangyayari talaga. Okay? Yung huli kong kotse dyan ay RAV4. Ikaw, Romar, ha? Ford Explorer yan, ha? Noong araw, pabisi-bisikleta ka lang. Anyway, Romar, my beloved pamangkin, once more. Ito ang payo ko, ha? Tulad ng uncle, nagsishare para hindi na madaanan nung iba ng mga experience. Sabi ko nga kanina, nalampasan mo yung hirap, ngayon puro naman pasarap. Huwag mong enjoyin masyado yung pasarap. Maraming mabibili dyan. Anytime gusto mong bumili ng ganito, no? Kalahin mo one time. Natutuwa nga ako dahil nung nagtatrabaho ako sa isang contracting company diyan sa Murakabat. Ang kumpanya namin ay trading and contracting. Main office namin ay Sharjah. Do Sharjah, dalawang company namin dyan, Dubai and At maraming part-time. At yung part-time na yan, ayan na yung mga pang happy-go-lucky mo, no? Kasi may banda-banda kami dyan nung araw, dyan sa Adsman Marina. May grupo ako dyan. At kung nakikinig ngayon sila paring Alex, yan, paring Alan, nasa Australia na. At si paring Alex, walang forever, sabi niya. At nagretiro na at umuwi na, nasa Tarlac siya ngayon. Maraming OFW na nag-abroad, na nagsayang ng oras. Kasi hindi mo na may babalik yung edad. Kaya Romar, mahirap ang parking dyan. Nasaan na yung scooter mo? Ingat-ingat lang dyan, lagi. Si Rody, yung isa pang pinsan mo, nandyan. Okay? Lagi ko nga rin at least, kahit pa paano ang nagiging libangan nila doon ay fellowship. Pag sinabi mong fellowship, meron pong church na Pilipino, meron pong isang Holy Trinity Church doon na kung saan ay nagkatipon-tipon. Hindi po malaya na katulad ng Pilipinas na nandyan yung simbahan, kanya-kanya. Hindi po ganun doon sa ibang bansa. Meron pong yung mga iba naman na kung maliit pa yung church mo, pwede kayo doon sa isang hotel, doon kayo magpupuri. Yan po yung tamang desisyon ng buhay mo. Hanapin mo yung mga kaibigan na hindi lang puro kasayahan at kalayawan yung ginagawa. Okay? Ito ang mga importanteng tandaan po natin kapag nandun ka na. Pag-budget, iwasan ng luho. Sabihin mo, di bali nang walang ipon, basta may iPhone. Lahat ng updated na iPhone nabili mo, ha? Ito po, mag-invest para sa kinabukasan. Darating ang panahon na babalik ka sa Pilipinas. Darating ang panahon na hindi mo mapigilan na ikaw ay bumalik na sa Pilipinas. Yung mga dumaan sa iyong palad ay regret mo yan balang araw kung bakit hindi mo inipon. Magtabi para sa emergency. Paano yung mga anak mo kung
nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng problema. No? Ito po yung mga emergency. Noon marami kang pera, isang pitik lang ng sakit o ano pa man ng mga emergency, wala na po yung mga pinag-ipunan natin. Ito po yung na tandaan po natin, turuan din ang ating mga pamilya ng tamang paghawak ng pera. Ito, meron akong isang kaibigan na nagtanong, paano raw singilin yung mga nagkautang? Magkakaroon po tayo ng portion dyan later on kung may problema ka. Unang-una kasi, nung nagpautang ka, dahil pinagkatiwalaan mo yung tao na nangutang sa'yo. At nang dahil dyan sa utang na yan, siyempre, masisira na yung pagkakaibigan. Ang problema mo ngayon ay kung paano mo masingil. Kahit idemanda natin yan, kahit bigyan ng kaso yan, maaring mapipilit mo lang siya. Pero kung walang-wala na siya, talagang hindi ka rin mababayaran. Kaya sa akin po, huwag kayong mangutang dahil wala naman akong pautang. Pero kalimitan po ay sa aming doktrina, doktrina ng mga OFW noon, ng mga kaibigan ko. Kaya walang nag-uutangan eh. Maaaring mang umutang, 100, 200, pero yun, utang kalimutan na yun. Talagang na yan, sa'yo na yan. Up to 500 dirhams. Pero 500 dirhams times 12, malaking bagay na po sa pera natin yun. 5,000 na yun mahigit. Kaya turuan din po natin na humawak. Pero mas maigi kung ikaw na yung humawak ng pera. Dahil yung pera na yan, at least alam mo pa na sigurado nasa kamay mo lang. Di ba? Kung naipadala mo na sa Pilipinas yan, simpleng rason lang, no? Nag-Jollibee sila, nag-McDonald's sila, nag-stroll sila sa mall. Pag-uwi, puro gamit. Tapos, nakabili ng mga gamit, pagdating sa bahay, itatambak lang doon. Yan, tingnan mo na, ang dami-dami ng gamit. Bibili ka, napakarami mo ng t-shirt, napakarami mo ng mga sapatos. Ang sinusuot mo lang naman isang pares, ganyan. Good morning din po kay Ma'am Maripas Bautista. Good morning, sir. Nakahabol ngayon. Oh, yan. Congratulations. Ayun po, sama-sama tayong pinag-uusapan ang para matutunan natin kung ano man yung mga matutunan natin. Ang perang pinaghirapan sa abroad ay hindi parang tubig na kapag walang lalagyan, may pinaglagyan mo puro na basket naman yung pinaglagyan mo, may butas. Mawawala po lahat yan. Kaya minamahal na kapatid, kaibigan, kung gusto mo mag-abroad, o maaaring nandito ka man, mag-ipon, ika nga, pang emergency. Lagi pong may rason yan sasabihin mo, paano mag-ipon? Wala namang iipunin. Ang sahod mo sa Pilipinas, halimbawa, 30,000. Okay, mapalad ka, mayroon kang 30,000. Okay? Yung mga magbubukid, o yung mga siyempre, kapag doon lang nakaasa doon sa mga ani nila. Okay, balik po tayo sa OFW. Hayaan na po natin yung mga dito. Yung plano mo noong bago ka mag-abroad ay i-work out mo. Ang perang pinaghirapan abroad ay hindi parang isang tubig o isang na hinuhukay mo lang yung pera. Akala nila na napakadaling kunin, no? Napakadaling mag-produce ng pera. Number 4, meron tayong 5. Nasa pang-apat na tayo. Ingatan ng iyong kalusugan at pagkatao. Yun pong kalusugan na yan, dahil sa dami ng pagkain dyan sa abroad. Marami pong pagkain sa abroad.
Kabi-kabilaan ng yaya. Pag pumunta ka sa market, dahil po mura nga ang pagkain, no? Hindi katulad talaga sa Pilipinas. Doon, kahit na sumasahod ka ng 2,500 dirhams, yung manok, makakabili ka 3 dirhams. Parang 30 pesos lang. Yung mga manok na, tawag dito, yung mga paraparagpag, yung may mga parang buto-buto, mga ganyan. Meron din baboy. Okay? Tapos, kung mautak ka at gusto mo makatipid, pumunta ka sa fish market, bili ka ng maraming isda doon, bili ka ng mga ulo-ulo. 10 dirhams lang yun. Kaya tataba ka talaga. Yan. Katulad ng pamangkin ko. Pumayat ka na ba, Romar? Sa abroad, walang nanay, walang kapatid, walang alalay, o wala kang katulong. Ikaw lahat. Kung may katulong ka sa Pilipinas na umalis, pagdating mo sa abroad, ikaw lahat. Ikaw maghuhugas, ikaw maglalaba, magsasampay, magluluto, lahat gagawin mo. Okay? Ayan, tumawa si Romar. Tama. Okay? Kailangan mo ng habang nandyan ka, gawin mo na, Romar. At saka pumunta ka doon sa mga junk shop. Alam mo, makukuha mo sa mga junk shop, maraming sira dyan na magagamit sa Pilipinas. Kaya sabi ko, kapag makabalik ulit pero wala na sa isip ko talagang bumalik sa abroad. Marami rin akong dyan, kung maraming nakaka-relate dyan. May tinatapon nga sa basurahan, component. Sira lang yung CD niya, tinatapon na. Pag nakita yan ng Pilipino, hindi na yan makakarating sa basurahan. Pati nga yung mga kamay, yung mga bed, mga sopa. Kahit yan dyan. Pag nakita ng Pilipino yan, nasa mga tabi ng basurahan, marami kang makikita ka dyan. Pero kung wais ka, kung meron kang, creative ka, pwede mong tiklupin lahat dyan, ipabagahe, pauwi sa Pilipinas. Doon sa mga basurahan. Ayun, ang sabi ni Ma'am Carolina, kaya nga pastor, pero yakang-yaka basta walang karamdaman. Okay. So ingatan po ang kalusugan, mamaya yung pagkatao at pagkatao. Ulitin ko ulit, sa abroad, alam po yan ni Ma'am Caroline, walang nanay, walang kapatid, walang aalalay. Ikaw yung katulong, lahat mo, ikaw na yung Kaya mahalaga, kumain po tayo ng tama. Magpahinga. Iwasan ng mga masasamang bisyo. Lumayo sa masasamang impluwensya. Ingatan ang moralidad at pananampalataya. Okay? So higit sa lahat po dito ay yung kalusugan natin. Kapag nasira ang kalusugan mo, bye-bye. Tuwing nag-expired or renewal ng visa, ay nagkakaroon po ng check-up. At hindi ka makaka-renew ng visa kung ikaw ay hindi healthy. Kaya dapat, marami din namang ginawa dyan na magagandang, tumakbo, mag-jogging, no? Dito rin, pastor, hindi lang Pilipino, lahat ng lahi namumulot, mga Canadian namumulot. Ayun, kasi mayayaman sila no? Magkaroon nga lang ng konti yung supaset, nasira nung konti doon sa gilid niya, mayayaman sila Kahit sa Amerika, ganyan po sa ibang bansa. Dito, mga naipamigay ko ay yung mga component, no? Lahat yata ng kapatid ko, nabigyan ko. Meron pa akong dalawa dyan. Yun, mga itinatapon dyan. Dahil may ka rin magkutingting, pwede nang gawin. Pwede mong ayus-ayusin. Okay, so yan po, ingatan po natin. Ingatan mo ang kalusugan. Yung pagkatao, ito po yung pagkatao. Lahat po ng sinasabi ko rito ay na-experience ko po yan. God knows, ang pinakamatindi po dyan ay
Yun pong ating you have to preserve din ang iyong moralidad, ang iyong pagkatao. May mga tukso sa ibang bansa. Maraming tukso. Marami ding mga illegal activities, lalo sa Saudi, no? Kaibigan, kapag ikaw ay nakikinig at alam mong kung ikaw ay nandyan sa Saudi Arabia, mas okay na po yung sumunod tayo. Ito pong dalawang ito ay tatlo, nababanggitin ko, illegal activities. Meron nga naman nagsasabong at mga gambling eh. Immoral relationship, gambling, ayan. Yan po yung mga dapat nating iwasan. Kung gusto nating matupad ang ating mga plano, mga pangarap sa buhay, iwasan po natin dyan. Addiction, wala mang shabu dyan, wala namang marijuana. Marami pa tayong addiction. Addiction sa pagkain. Yung magluto ka ng kaldereta at magluto ka ng pinapaitan. Noon, hindi ko nga alam yan eh. Dahil sa dami ng pagkain, akalain mo, kumain ako. Nagluto ako sa ang daming pinahingi. Bumili ka ng ulo ng baka, ulo ng kambing, 25, 15. Minsan may pahingi pa eh. Yung binili mo na 50 dirhams, alimbawa, bumili ka ng kambing. Merong pang libre yun, bibigyan na kabayan. Yung Pakistano, Indiano, tawag sa'yo, kabayan. Tuwan-tuwa siya eh. Sige, basta bumili ka, meron pang meron pang libre. Ayun. Anyway, kapag nasira po yung ating kalusugan, sira na po lahat. Babalik ka sa Pilipinas, babalik ka sa iyong lugar. Kung wala kang naipon, bye-bye. Nga ang tawag nila doon. Anyway, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Kaya nga po ang mga nakikinig sa mga payo, sila po ay magkakaroon ng tila isang puno na natanim sa tubigan. Pero ang sabi sa akin, maraming ang payo. Pero nadinig dito, labas dito, hindi rin ginawa. Welcome to the club, sabi ng mga failure. Pare-parehas na tayong luhaan, no? Panglima, ito na. Isama ang Diyos sa bawat desisyon. Yan po, kaibigan. Tama ka dyan, hindi porket nasa abroad, daming pera. Di natin alam kung anong hirap doon ng trabaho nila kahit na may dinaramdam, pumapasok. Kaya dapat tayong mga nandito sa Pinas, wag natin silang abusuhin. Amen po, Ma'am Maripas. Yeah, that's true. Totoo po yan. Na mahalaga po ang bawat piso. Mahalaga po ang bawat iniipon natin. Kaya po tayo, kaya ikaw ay nag-abroad dahil doon medyo mas madali. Talaga mas madali. Kasi imaginein mo, kung dollar, yung $1 ay 58, ibig sabihin 58 times. Sa UAE, ang $1 is 3.68. At ang $1 sa Pilipinas ay 58. Ibig sabihin, mas madaling kumita ng pera sa ibang bansa. Ay, salamat sa Diyos kung magkatotoo. Noong umuwi ako dito, panahon ni Duterte, sabi ko na, maging uwi, pwede na umuwi. Pero parang ganun pa rin. Ipanalangin na lang natin kung ano yung mangyayari. And welcome to Brother Samboy Bunyag. Umatin na pala sa River Life. Thank you very much. Thank you kay God. Thank you sa Panginoon. At ikaw ay kabilang na sa pamilya. Praise God. Okay, so yun po yung panghuli, no? Isama natin ang Diyos sa bawat desisyon. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi po sapat ang diploma, ang ating lakas o sipag lamang. Kailangan natin ng gabay ng Diyos. Ito po yung verse of the day natin, the Proverbs 3, 5, and 6. Ang sabi ay,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ito po ang spiritual advice. Manalangin po tayo sa lahat ng oras. Idulog natin yung mga pangarap natin sa ating Panginoon. Humingi ng gabay sa Diyos. Magbaon o magbasa ng Bible kahit nasa abroad ka. Sa Saudi po pinagbabawal, sa mga ibang lugar. Huwag pong pabayaan ang spiritual life natin. Kailangan po, yung kung paano natin pinapakain ang ating katawan, ay ganoon din po ang espiritu natin. Maaring malayo ka sa pamilya mo, pero hindi ka kailangan lalayo sa presensya ng Diyos. Mga kababayan, mga kaibigan, pag nag-abroad ay hindi lamang po, ang pag-abroad ay hindi lamang po para sa pera. Ito ay paglalakbay ng sakripisyo, ng katatagan. Marami kang sinakripisyo bago ka umalis. Katatagan, magpakatatag, at magkaroon tayo ng personal discipline, lalong-lalo na yung pananampalataya. Kaya kung ikaw ay nagpaplanong mag-abroad, yung mga iba naman na mga kaibigan natin ay nasa abroad na, maghandang mabuti, mag-isip ng tama, magtiwala sa Diyos, at tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa laki ng sweldo, kundi nasa kapayapaan ng puso at magandang relasyon sa Diyos. I-wrap up po natin ang ating napag-aralan, yung 5. Okay? Tandaan po natin, ang 5 payong ito. Huwag kang magmadali, mag-research kang mabuti, alamin ang ina-applyan mo, alamin ang kumpanya, itanong mo doon sa mga nakakalam, especially sa ating Philippine Overseas Employment. Pangalawa, ihanda ang sarili sa homesickness at loneliness. Pangatlo, mag-ipon at magplano ng maayos. Ingatan ang iyong kalusugan at pagkatao. Isama ang Diyos sa bawat desisyon. So yan po yung ating pagbubulay-bulay at usapan. Isang mapagpalang umaga din sa iyo dyan, Brother Samboy. Sabi ni Romar, pagdating mo galing abroad, ikaw ang boss. Pagbalik sa abroad, ikaw ay boss. Ano yan? Ikaw ang tauhan. Pagdating mo sa Pilipinas, ikaw naman yung boss. Parang ganon. Okay, so tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipinong nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Dalangin namin ang iyong gabay sa bawat nais magtrabaho sa abroad. Bigyan mo sila ng karunungan sa pagdidesisyon, lakas sa panahon ng lungkot, at proteksyon saan man sila dalhin ng kung saan man sila nila ibig pumunta, dakilang Panginoon. Pagpalain mo ang mga OFW sa buong mundo. Ingatan mo ang kanilang kalusugan. Ingatan mo ang kanilang mga trabaho at mga kaibigan, Panginoon, lalong-lalo Lord sa kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas. At gayon din, Lord, na magkaroon sila ng tamang pananampalataya, tamang mga kaibigan, makasumpong sila ng kanilang mga kaagapay sa kanilang kalungkutan. Basbasan mo rin ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Bigyan mo sila ng pagkakaisa, pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat o Diyos, gayon din sa mga kaibigan, listeners, mga kapatid kay Kristo, na mga narito, Panginoon, sa kabilang screen. Hipuin mo, idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila o Diyos at pagpalain ang bawat isa. Maraming salamat o Lord. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Okay, so purihin po ang Panginoon.